Welcome back to my channel. This is Ate Rich here in Rich Review TV. Usapang online lending po tayo. Kaya kapag hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, like and share, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ating i-upload dito about loan online lending. At meron po tayong pag-usapan na isang application na sabi po dito, makakahiram ka raw ng 1,000 hanggang 20,000 pesos. At payable po ito ng 90 days. Legit ba? Huwag na natin pong patagalin, pag-usapan na po natin, just keep on watching. Ito po, ang tinutukoy ko pong application ay itong si Sipil Cash. Si Sipil Cash po ay under ng Sipil Technologies Corporation na may 4.2 stars at 258 ratings. Sabi po dito, makakapag-loan ka ng 1,000 to 20,000 period of 90 to 180 days. Wow, ang tagal. Service fee is 10 to 400. Ang baba po ng interest nila. Daily loan interest rate 0.09%. And L1 percentage rate is 34.40%. Meron po silang inilagay dito na amount na kapag nakahiram ka daw ng 15,000, ang marireceive mo is 14,850. Ang idididak lang nila ay itong service fee na 150. So, malaki po yung marireceive natin, 150 lang yung ibabawas nila. At payable po ito ng 3 buwan, 90 days. Hinahati-hati po nila sa 3 buwan na tig 405. At ang total payment po is 16,215. So, 1,215 lang yung idinagdag nila o yung interest na idinagdag nila sa loob ng 3 buwan. Legit kaya ito? So, wag po muna kayong mag-i-install ng application na to. Tapusin niyo po muna itong video na to para malaman niyo po kung legit pa to at para makita niyo rin po kung ano ang meron dito kay Sipil Cash. Then, pagka-sign in niyo po, ito po ang makikita niyo. Then, click apply. At pag nag-apply na po kayo, and dito po yung personal information. At sa personal information, andun po yung province of residence, city of residence, residential address, postcode, educational level, marital status, number of children, and living conditions. Sa work information po, andun yung profession, how long have you been working, monthly salary or income, then continue. After continue, emergency contact po tayo. And take note po, lagi ko pong sinasabi na kapag maglalagay po kayo ng emergency contact is yung nasa loob lang ng bahay ninyo o yung kakilala nyo na pwede po nila itong tawagan kapag hindi po kayo makontak. Then, i-check niyo po kung may utang kayo dito sa credit checks. And meron po dito silang katanungan na, is it overdue in the past month? Maximum overdue days in the past month? Total borrowings in the past month? And the number of loans in the past month? Ang pagpipilian niyo po dito ay itong no loan, no, yes, or cancel. Then next po, ay hihingi na po sila ng ID ninyo, ang inyong ID information. Na ito ID information po, ang pwede po dito ay ang UMID, National ID, SSS, TIN ID, passport, driving license, postal ID, voter's ID, and health card. So yan po yung mga kailangan nila na ID para po makapag-apply kayo dito. Then sunod po yung facial identification. Magsiselfie po kayo. And the last is the bank information. Dito po sa bank information, meron po tayong account type kung sa e-wallet or bank nyo po ito gustong ipadala sa inyo. The name, bank name, and your account. Then, pag-click nyo po nyo, pag-confirm nyo po, doon na po nila ilalagay kung magkano po yung na-approve. Doon nyo na po makikita kung magkano yung na-approve nila sa inyo. At dito po sa case ko, ito po, 5,000. Then, pindutin po natin yung apply now.
after we click the apply now, maroon po tayo dito sa loan details. Ipapakita po nila itong loan details na ang amount to receive po talaga is 4,950. Ang service fee is 50 pesos. Ang interest nila is 405. At ang due date po nito ay February 23, 2024. So, totoo nga na 90 days. Pero ito po ba talaga yung matatanggap natin pag kinonfirm natin ito o sinubmit natin ito? Then, kung okay po kayo dyan, click submit. At ito po, under review po yung application ko. Nag-antay po ako. Nakalagay po dito sa under review yung loan term na 90 days. Amount to receive 4,950. Service fee is 50 pesos and 0 interest. So, kinonfirm po natin yan. At nag-antay po tayo ng review nila ng ilang minutes. Then, after ko po mag-antay ng review nila ng ilang minutes, is na-reject po nila yung application ko. So, comment down below kung ano po yung naging experience nyo sa first time nyo pong mag-hiram o mag-loan dito kay Sipil Cash. Pero nag-research po ako, nagtingin po ako ng reviews kung totoo po talaga yung kanilang, tiningnan ko po yung application review nila, kung totoo po talaga na matatanggap po yung 4,950 at 50 pesos lang yung kinaltas nila. Sabi po ng isa dito na customer service are not responsive. 800 daw yung in-approve sa kanya at ang na-receive niya is 427 lang. Then, ang kinaltas na processing fee is 300, ang interest ay 10 pesos. At babayaran niyo po ito sa loob ng 7 days. So, hindi totoo yung sinasabi nila na babayaran mo ito ng 90 days. At hindi rin totoo na 50 pesos lang yung ikakaltas nila. Meron pa po dito, sabi niya, misleading information scam na ang nakalagay daw na na-approve sa kanya is 5,000 at ang babayaran daw po niya ito within 90 days. Pero after nung under review ng 10 minutes to 15 minutes siyang nag-antay, ang na-approve lang daw po sa kanya is 1,600 at payable within 7 days. At ang nas-receive niya lang po is 944 pesos. So, ito po yung mga reason kung bakit kailangan po nating manood ng mga reviews na may mga application na loan lending application na nagpapakita ng mga ganito na malaki yung marireceive mo at maliit lang yung ikakaltas nila. Pero pag confirm mo, iba pala yung matatanggap mo. So, mahalaga pa rin na mag-research po tayo bago po natin i-install o bago po tayo manghiram sa application na yun. Manood po tayo ng mga reviews. So, yan po. Decision nyo na po kung itutuloy nyo yung paghiram dito kay Sipil Cash. Naipakita ko na po sa inyo kung ano po ang meron kay Sipil Cash. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, like and share, and click the notification bell para lagi po kayong nauuna tuwing may i-upload po ako na video dito sa ating channel. So, yun lang po. See you in my next video.